Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan kung saan sa tulong ng isang kaibigan, makakalimutan ang madilim na nakaraan. Hanggang kailan nga ba maitatago ang sikretong pinakaiingatan? Narito ang kwentong pinamagatang Saving My Girl, Untold Story. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. So, bakit mo gusto mag-public ad? Actually, hindi ko rin po alam. Sabi lang po kasi sa akin ng kaibigan ko, maganda daw. Aba, bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Ayaw na po kasi nila akong i-readmit sa engineering. I know that feeling. Marami na rin pumunta dito na gusto sa public ad dahil wala silang choice. Totoo nga siguro yung sabi ng matatanda na sadyang mapagbiro ang buhay. Kahit anong gawin mong pagpaplano at pagsusumikap na makontrol ang takbo nito, sadyang may mga pagkakataong gusto ka lang niyang paglaruan at tingnan kung anong mangyayari sa'yo. Kung iisipin, marahil, isa nga lang tayong laruan sa isang napakalaking kwento na mas astig pa sa larong The Sims. At least sa laro na yon, mas madalas na pantasyang nagagawa ng mga naglalaro sa isang mundo na parang walang problema at pwede mong gawin ang lahat na gusto mo. Magandang lugar upang tumakas sa sakit ng ulo na ibinibigay sa atin ng buhay. Sa laro, nagagawa nating maisabuhay ang gusto natin para sa sarili. Mapaitsura man o kaya pangarap na trabaho. Ngunit sa bandang huli, malamang sa malamang, iiyak ka lang sa harap ng computer dahil napakaliit ng tsansang ito ay matutupad. Kung itatanong nyo kung anong sitwasyon ko ngayon sa laro ng buhay, iisipin yung isang runner na nadapa, puno ng sugat at gasgas, at halos hindi makabangon pa. Pero kahit na ganoon, nagsusumika pa rin siyang tumayo at humabol kahit na ang dami nang nakaalpas. Baka sakaling makahabol. Sa totoo lang, hindi ko nga mawari kung bakit dito ko naisipang mag-shift. Hindi talaga ako sigurado sa kursong pinasukan ko. Kumbaga out of the blue lang yung desisyon. Hindi naman ako nawala ng matagal sa university. Pero parang nanibago ako sa lahat ng bagay. Bagong profs, bagong libro, bagong babasahin, bagong pagkain na kakainin kapag lunch, bagong mga kaibigan, bagong ruta pa uwi. Basta, ang mahalaga sa akin ngayon, gusto ko nang graduate, tapos magkatrabaho, at magkaroon ng bagong buhay. Oh, public ad? Sinong bababa? Muntik na ako mawala sa ulirat at makalagpas sa destinasyon, kung di lang sa pagsigaw ng driver sa akin. Kung bakit kasi lutang yung utak ko sa mga di inaasahang oras. Teka, anong oras na ba? Hindi pa naman ako ata late, pero hinihintay na nila. Sigurado ko. Hoy, Gino, kanina ka pa namin hinihintay. Amin na yung bayad mo. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa pala nabibigay yung ambag ko sa jeep. May pupuntahan nga pala kami kaya ako nandito. Lunes na Lunes. Yung itsura ko, naka long sleeves at pantalon, daig pang executive o kung anuman. Pupunta lang naman kami doon para mag-tour. Hindi ko nga mawari kung bakit kailangan ko pang mag-ambag. Kung tutuusin, pwede naman akong dumiretso sa pupuntahan namin. Dahil una, malapit lang sa bahay. Pangalawa, ilang milyong beses na ako napadpad doon. Di nga. Hi Gino, bati ng mga babaeng dumaan sa akin nang matanaw nila ako sa bintana. Nagtawanan naman ng mga kaklase ko. Kayo ha, bakit si Gino lang yung binabati nyo? Hindi na lang ako nakapagsalita. Natawa na lang ako ng konti. Ewan ko ba kung anong meron sa akin. Hindi naman ako ganun kagwapo o kayaman, pero sadyang natutuwa sila kapag nakikita nila ako. Wala na lang ako nagawa kundi ngumiti habang nasa dulo ng jeep. Naghihintay sa pag-andar nito. Habang usad pagong ito palabas ng kalsada, napabuntong hininga na lang ako. Iniisip kong sigurado na ba talaga. Ako sa daang sinusubukan kong tahakin. Heto na naman tayo. Daniel Gino Ignacio. 20 na ako actually. Kung i-describe ko yung sarili ko, chinito, matangkad, hindi naman payat, hindi naman obese, hindi hank, sakto lang. Aminadong mahiyain ako pero nagagawa ko rin namang maging loose kapag napapalapit na ako sa tao.
Nag-aaral ako sa isang state university na kilala sa dami ng mga sikat nitong scholar ng bayan. Sabi nila, ang school namin ang pinakamagaling sa bansa. Madalas ngang biro, madali daw mapasok pero mahirap makalabas. Isa siguro ako sa mga ganoong mga kaso. Computer science yung una kong pinasukang course. Hindi ko nga alam kung bakit iyon ang pinagtripan kong ilagay sa application form dati. Sa totoo lang, wala talaga akong plano mag-aaral dito. Hindi naman ako ganun katalino, sakto lang. Pero swerte nga naman nakapasok ako sa main campus pa. Gaya ng ibang high school students noon, akala ko magiging isang joyride lang ang lahat. Nakaka-excite hanggang sa oras na makapasok ka na. Okay naman ako sa mga subjects ko. Wala akong bagsak. Madami ako naging friends. Naranasan ko ang mag-party. Pero ang problema lang talaga siguro, ganito kasi, naghiwalay yung nanay at tatay ko nung bata pa ako. Sabi sa batas, dapat daw sa nanay ako nakatira. Kaya siya nag-alaga sa akin. Pero gaya ng inaasahan, nagkagusto din siya sa iba. Sabi nung lalaki okay lang daw na kasama ako sa bubuuin nilang pamilya. Pero naaasiwa lang talaga ako sa ganon. Kusa na lang ako lumipat sa bahay ng lola ko. Nakakagulat ng kaunti na di nila ako pinigilan. Mabait si lola. Siya na ang nag-aruga sa akin hanggang sa aking paglaki. Masaya naman nung high school kahit nawala ako sa pamilya ko. Minsan nagpapadala si mama ng pera. Private school pa nga ako nag-aaral noon. Hindi sila sumasagi sa isip ko kasi okay naman ang lahat para sa akin. Hindi ako nag-aalala. Ngunit natigil bigla ang pagpapadala ng pera sa akin. Balita ko umalis na ang dalawa at nag-abroad. Niha, niho, wala silang sinabi sa akin o kahit man lang sa mga kamag-anak. Buti na lang nakakuha ako ng scholarship kaya nakaraos ako sa unang taon sa kolehiyo. Pero sadyang walang limit ang kamalasan. Sinugod si Lola sa ospital dahil sa stroke. Yung naipon kong pera mula sa scholarship ay napunta lahat sa pagpapagamot niya. Bumuti naman yung kalagayan niya pero dahil sa sensitibo siya sa kanyang kondisyon, kailangan tutukan ko ang pag-aalaga sa kanya. Sa puntong yon, naisip kong walang ibang mas dapat magsakripisyo maliban sa akin. Kinakailangan kong bigla ng raket para matugunan ng gastos sa araw-araw. Kung sa pensyon lang ni Lola kami aasa para sa pagpapagamot sa kanya, paano na yung pagkain, gastos sa bahay, lalo na sa pag-aaral ko. Kung unang beses mo pala makakabisita sa batasan, magugulat ka sa laki at lawak ng lugar na to. Mas nakakagulat siguro ang dami ng kotse. Halos lahat sa mga ito congressman ang may-ari. At hindi lang yung mga pipitsugin lang. Yung iba, minsan mo lang makikita sa buhay mo. Mga congressman lang ang nakadaan doon sa front entrance na pinapakita lagi sa TV. Ang mga bisita gaya namin ay mga backdoor pinapadaan. Gaya ngayon, bigla kaming hinarang ng guard dahil akala niya, aktivista raw kami. Can't you see this? We have an appointment this afternoon. Nagwala na yung prof ko sa higpit ng guards. May dahilan nga naman siya dahil matagal nang nakaschedule yung pagbisita namin. Call your boss kung gusto niyo mapahiya. Napahiya nga ang mga guards, kaya napilitan silang papasukin kami. Di mo sila masisisi dahil mainit na naman ang usapin ng RH bill sa committee hearings. Lalo pa at galing kami sa school ng mga tibag. Di maiwasang maghinala sila. Wala na kaming mga nagawa pa kundi tawanan ng nangyayari. Maiinip ka talaga kapag unang beses mo pa lamang dito. May 2 wings kung saan nandoon lahat ng opisina at sa gitna ang mismong session hall. Minsan nakakatuksong sumilip kung anong ginagawa ng congressman habang padaan sa opisina nila. Napupunta kaya sa tama ang pera natin? Papasok pa sa loob, may library at museum kung saan dinadala lahat ng bumibisita. Gaya ng inaasahan, may halong propaganda na feeling namin nasa comedy bar kami. Pero nakakahanga naman talaga na makita yung original na copy ng mga batas. Mga gavel na ginagamit ng dating house speakers o kahit mga larawan ng sikat na mababatas. Puno sila ng kwento kung paano ang demokrasya ay nabuhay, namatay at nabuhay muli ng paulit-ulit sa pagdaan ng panahon. Nakakauntok palang umupo sa session hall. Yung nakikita mong lugar kung saan sila nagdidebate. Sa tunay na buhay, hindi naman ganun katindi ang nagaganap sa kongreso. Madalas absent sila. O kaya nandun nga,
Pag-alagala lang, nakikipagchismisan habang may nagde-deliver ng privilege speech. Dinaig pa ang isang klase ng high school. Kung makikita nyo lang ang listahan ng mga walang kwentang batas na ipinasa nila, maiiyak na lang kayo sa pagsisisi. Teka lang, naiihi na ata ako. Punta lang ako ng CR. Gino, nagulat tuloy ako sa pagtapik ng isang nilalang sa akin. Siya lang pala. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakikita. Oh, kumusta? Huwag mo sabihin may racket ka pa rin dito. Ganun talaga. Sayang din ang pera ano. Konting ipon na lang siguro para makabalik na rin ako sa school. Ikaw nga swerte nakabalik ka na. Nice naman. Pakilala ko sa inyo si Bernie. Isa siya sa mga nakilala ko pagpasok sa university. Payat siya, oo. Naka-glasses pero hindi yung tipong nerd na lolong itsura. Imagine nyo na lang, yung tipong napapaka-nerd para mas gwapo. Malaki ang naitulong sa akin ni Bernie sa kung ano man ako ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, wala siguro sa college na tatanggap sa akin pagbalik. Mas malaki ko pang utang na loob na siya ang nagbigay ng racket nung walang-wala ako. Paano yan, Gino? Namimiss ka na daw nila? Lalo na si boss. Sigurado ka ba dito sa pinasukan natin? Ito na lang ang nasabi ko kay Bernie habang sabay kaming nakatayo sa harap ng isang spa kung saan kami nagtatrabaho. Pasimula na ng gabi at mapapadpad kami bigla sa isang sulok ng lungsod na kilala sa masigla nitong nightlife. Kapag nagawi ka dito, akala mo busy ang lahat ng tao na kumain, tumawa, makipag-date, uminom, o pumarty. Pero habang palalim na ng palalim yung gabi, doon lumalabas ang tinatago nitong mga sekreto. Pwede ka namang umayaw kung gusto mo. Tinutulungan lang naman kita. Pabiro na yan sagot sa akin. Dahil alam niyang wala akong magagawa. Aminado ako. Kinakabahan ako. Kung di lang sana gipit sa pera. Pero ano bang masama kung hindi mo susubukan, hindi ba? Okay lang yan. Tinapik niya ako sa balikat. Ganyan din ako noong umpisa. Pero masasanay ka rin. Huwag kang mag-alala. Ako na yung bahala sa'yo. Kahit paano natanggal yung kaba ko dahil sa mga sinabi niya. Si Bernie na ang nagbukas ng pinto para sa akin. Pagpasok sa loob, akala mo normal na massage parlor. Lang ang lahat. May receptionist, dekorasyon para may ambience, kompleto sa price list. Anong gusto mo? Traditional? Shih Tzu? Thai? Hilot? Lahat siguro ng maiisip mo baka meron sila. Hindi na rin naman ako inosente sa ganung bagay. Pero habang papasok pa sa loob, doon mo na marirealize ang lahat. Isang kwartong salamin ng dingding na para bang kahawig ng tindahan ng lechon sa kanto. Pangit man ang comparison ko, parang gano'n na rin yung pakiramdam. Kung sa bagay, masarap kumain ng manok. Paminsan-minsan pero kung pakiramdam na, basta. Sinalubong kami ng isang lalaki. Medyo may edad na pero matipuno pa rin. Alam mong adik sa gym at tambay ng mga men's beauty pageants. Oh hi Papa Bernie. Kala ko hindi ka darating. Boses pa lang niya, alam ko na kung ano siya. At kung anong trip niya sa buhay. Ang fresh mo ngayon In fairness Wait. Sabay tutok ng tingin sa akin. Sa mata, sa mukha, pababa ng pababa sa aking katawan. Na para bang naglalaway sa isang chocolate cake na kunwaring nasa harap niya. Awkward, pero kailangan kong masanay. Siya ba yung kinakwento mo sa akin? Pasok ito sa jar. Anya sabay halakhak na parang si Satanas. Nagdiriwang ng nalalapit na katapusan ng mundo. Festlock pa lang ulam na. Hi, wait, ano bang name ng Papa Ball na to? Gino. Nagawa ko pa rin siyang sagutin ng may confidence. Samahan mo pa ng killer smile. Wala na. Taob na. Hi Papa. Sure ka bang magaling ka magmasahe ha? Sabay tawa ulit. Alam mo naman, pero kung sa bagay, iba naman pala ang habol ng customers natin. Nauntog ata ako. Nakalimutan ko tuloy. Baka kasi dahil gwapo tong kaibigan ko kaya nakalimutan mo. Sabat bigla ni Bernie sa usapan. Itsusera ka. Alam kong pinipilit lang niyan tanggalin yung kaba ko. Iniikot na ako ng manager sa loob. Ang mga VIP rooms, mga sauna, mga showers, at ang mahiwagang kwartong magiging tambayan namin kapag walang customer. Maaga pa naman, may oras pa kami para maghanda. Ligo, ayos ng buhok, pabango, sabay suot ng uniform. Di nga, kailangan pa namin maghanda sa trabahong to. Ang sagwa din palang makita ang pagkatao ng kaibigan mo, lalo pa sa sitwasyon na itong magiging magkatrabaho na kami. Ganun din siguro siya sa akin.
Pinipilit na lang naming patayin ang oras habang tinuturuan niya ako ng tamang diskarte. Ano pat 2 lang kaming nakatoka. Noong gabing iyon, mahaba nga ang gabi. Sobrang haba. Hindi ko alam kung matatapos ko pa ito nang hindi nalalaspag yung katawan at utak ko.